Hi, good morning! Nagtapos na naman ang isang buwan, no? At ito, panibagong purchase na naman online. Dumating na nga pala itong diapers ni Bien. Hindi talaga ito ang binibili ko sa kanya online, ibang brand siya. Pero dahil out of stock sa seller, naghanap ako ng iba na syempre affordable pa rin. Mommy baby nga pala itong napili ko, XL ang size at 48 pieces na. Super thin and breathable cotton ito, kaya manipis ito compared dun sa binibili ko. Pero okay pa rin naman kasi lalo na summer na. At para komportable rin si Bien. Natry ko na rin ito bago siya matulog ng daytime at nighttime. Mas maganda na palitan na muna bago humimbing ang tulog ni baby. Lalo na kung alam mong may wiwi na ni baby para iwas leak. Kasi nga po, super thin po ito. Ito din pala ay instant absorption and dryness. Kaya kahit magpatalbog-talbog si baby sa kakalaro at maupuan niya ito, walang leak. With large elastic waistband which is skin friendly without being tight. Hindi rin pala maselan sa diaper si Bien kung ano-ano ng brand ang napasuot ko sa kanya, pero madalang lang siya magka-rashes. Magkaka-rashes lang siya sa tuwing nagkaka-diarrhea siya at sa tuwing umiinom siya ng antibiotics. At alam niyo ba mga mi, nasa 5 pesos and 41 centavos lang ang per piece nito at XL na ang size. For my honest review sa diaper nito, masasuggest ko na mas maganda siyang gamitin tuwing daytime. At kung gusto mo ring itry ang diaper na to, ang link nasa comment section. At dahil masakit na sa mata itong mga anik-anik na gamit dito, naisipan ko na ngang ayusin. Iniisa-isa ko na ngang tanggalin dito sa shelves. At para maayos ko na rin yung mga gamit na nilalaman ng bawat storage. Ito nga palang mga storage baskets na ito, nabili ko lang online. Linen nga pala ang material ng storage basket. Kung maabubot ka rin at ang dami mong anik-anik na mga gamit na sa tingin mo for keeps pa, perfect ito dahil marami ka nang mailalagay dito. Mabuti na lang talaga at napabili ako ng ganitong mga storage basket para maihiwa-hiwalay ko ang mga gamit na magkakasama sa isang lagayan. Medyo hassle kasi kapag magkakasama yung mga gamit, lalo na kung nagmamadali ka at sa kakakalkal ng hinahanap mo ay ang gulo na pala. Well anyway, 6 pieces nga pala itong mga storage basket. Bawat isang basket may nakaangkop na gamit para dito. Sa first basket, yung mga gamit ni Bien. Second basket, mga school supplies. Third basket, mga charger, cords, and power bank. Fourth basket, mga gamit sa pangsulsi o pangtahi like sinulid at karayom. Fifth basket, mga gamot at vitamins. Pang 6 basket, mga mouth spray oils at ointments. Ayan, at isa-isa ko nang inilalagay at sinisigurado kong na ilalagay ko ng mabuti para masulit ang space sa loob. Itong mga cords ng charger, pinapaikot ko ng ganito para mas organized pag siniksik ko na sa storage. Medyo marami kaming spare na cords para sa charger para kung may masira, may magamit agad. Kanina pa pala ako palingon-lingon dyan kasi gising si Bien. Nanonood siya sa TV at kasabay nun, naglalaro siya ng mga toys niya. Yes. No, baby, no. No. Ayan, at binawalan ko nga siya kasi nakita niya yung remote. Ayun, at pinipindot-pindot niya. Okay, dito na tayo sa mga school supplies. Ayan, at napaisip pa ako ng very light yan. Kasi naman, ang dami na din palang kung ano-anong gamit ang naitago ko dito. Pero kasi ang hirap itapon lalo na kung alam mong magagamit pa. Siguro po sa iba sasabihin nila na itapon mo na yan kasi basura na yan. Naku, hindi po kasi lalo na nung may biglaang project si ate sa school, kinailangan niya ng mga ipang dedecor. Gabi na noon kaya wala nang mapagbilhan. Ayun po ang advantage kapag naisinop yung mga gamit na sa tingin natin basura na. Naku, at ito na po ang batang makulit at kakalikutin na rin itong mga kinakalikot ko. Well anyway, mabuti na lang talaga at nag-ayos ako ng mga storage basket dahil yung mga hinahanap kong gamit na di ko makita andito lang pala. At sa wakas, natapos na rin ako sa mga school supplies at dito naman ako sa mga gamit pang tahi. Kaya rin ba mga mi, hindi rin ba mawawala yung mga sewing kit nyo sa bahay? Ako kasi halos ikumpleto ko pa itong mga kulay ng sinulid para sa tuwing may mga nabubutas na damit at colored ito ay may nakaredy na akong sinulid. Well anyway, kung gusto mo rin itong mga storage baskets, ang link nasa comment section. At pagkatapos kong mag-organize, lilinisan ko muna itong shelves bago ko ibalik yung mga storage baskets. Ito nga palang shelves na to ginawa ni tatay, mula pa noon blue na ang paint nito at makapinturahan ko to ng puti. Pero syempre ipagpapaalam ko muna kay tatay at para hindi humihiwala yung kulay dito sa bahay. At ito na pala ang before and after.
At dahil sinisipag na rin naman tayong matapos lahat ng mga gawain sa bahay, magwawalis na muna ako dito sa ilalim ng stairs. At para malinis na, bago ko ipwesto dito yung mga mineral water. Habang ginagawa ko pala ito, nakatingin si Bien. Pinapanood niya ako, ang akala niya siguro naglalaro ako. At hindi na nga po nakatiis ang bata, pilit niyang inihila itong mineral water. Akala mo naman kaya niyang buhatin. Ayan at nakakatuwa naman, gusto lang pala niya akong tulungan. Thank you, Bien! Noong Feb 24 pa pala ito at naimbitahan kami sa birthday. At nung papasok pa lang sa venue ay may napansin na agad itong batang makulit. Si Elephant pa naman ang bumungad sa entrance. Sino bang hindi mapapahinto? Lalo na po kung ang bisita nyo itong batang makulit na mahilig sa elephant. Nagpahawak pa tuloy ang bata sa trunk ng elephant. Natagalan pa kami bago nakapasok sa loob. Ay kasi naman tuwang-tuwa itong batang to sa elephant. Ito nga pala yung araw ng maglinis at mag-ayos ako ng mga storage baskets. Continuation ito at ang batang makulit may pasayaw-sayaw pang nalalaman. Eh paano ba naman kasi happy birthday song ang pinapanood niya dito ni Coco Melon? Mula nga noong nag-second birthday siya, gustong gusto niyang naririnig at napapanood ng kahit na anong version ng birthday song. Tamang tambay na naman kami ni Bien dito lang sa labas ng bahay. Flying kiss mo daw sila. Flying kiss. Okay, hanggang dyan na lang muna. Bye!